campaign manager. Maraming salamat po. Salamat, Senator Padilla. At this point, ito ang pinakahihintay ng lahat. Mr. Moderator, can you please... Ay, sorry. Thank you, Mr. Vice Chairman. That will be not be done here. It will be done sa Mexico. Yeah. The question only is that, of course, we have a national campaign manager. And, of course, we're going to have also the LGU, the local campaign manager. And that will be done during the EXICOM. Para lahat yan hanggang baba. Hindi lang po isa ang campaign manager natin. Ang campaign manager po natin hanggang sa baba. Every provinces and barangay, we will have our own campaign managers, of course. And at this point, ito po ang pinakahihintay nating lahat. Mr. Moderator, can you please do the announcement? Thank you, Mr. Vice Chairman. Gusto ko po sanang tawagan ang ating pinakamamahal na former Executive Secretary Bingbong Mijaldea to introduce our next speaker na ating pinakahihintay. Isang magandang gabi po sa kanilang lahat. Alam po ninyo, magtatatlong taon na namimiss ko introduce ang dati kong boss. Excited ako na introduce ko siya ulit ngayon. Ang pinakamagiting na Pangulo ng Pilipinas, si Mayor Rodrigo Roa Duterte. Duterte! 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 Thank you. Salamat po. Maupo po kayo. Well, medyo parang hindi kami nagkakaintindihan dito kanina pa pagdating ko. Because I thought all the while that the party, PDP, at this time would be ready to announce a senatorial slate. At least ilang yung tao na galing ng PDP ang gustong tumakbo. Apparently, last minute discussion was that we are not ready to do that. Pero wala naman tayong pag-usapan. Wala naman akong ibibigay sa iyo ng pera. Wala man tayong pera. Maya na pag na-presidente uli ang PDP laban, ito, yung si Robin Padilla, alam niya kung paano gastusin ang peace and order pati discretionary fund. Tuturuan ko siya. Yung legal na walang nakawan. It goes with the BD office. Ganun yan. Pabiro lang yan. Pero meron ang presidente. Kagaya ko, wala naman talaga akong pera either as being mayor for so many years. Wala talaga. So, parang meron sa gobyerno at ang gobyerno naman hindi hangol eh. Hindi ano ba sa ang hangol? Ano bang antang hangol sa Tagalog? Matakaw. Hindi matakaw. Meron talagang discretionary fund, pati yung those are for political expenses of a president or a mayor for that matter.
Kasi yan man talaga ang nasa gobyerno. Whether you like it or not, otherwise, magnanakaw yung gago. Saan niya ibigay? Politiko yung the position itself is political. Now all you need to do is a meager amount to get into the office. Once what you are there, you have to dispense with so many problems of humanity, including expenses for election. But more of the money would go to itong mga social services. Baka akalain lang rin ninyo, hindi naman lahat na may pera. Walang pera sa ano. Mauubos talaga sa pangangailangan ng tao. Kasi hindi lahat na referrals na may sakit ito, sakit doon, merong karamihan yung, well, most of the, kasi yung maipadala mo sa ospital, sa regional, sa provincial, madali yun. Ba't po yung magpunta sa opisina mo tapos magpresenta ng resita ng cancer and other ailments na hindi available doon sa programa mo sa opisina for medical expenses, iyan ang mahirap. Kaya minsan, ang akala talaga ng karamihan, the perception is, baka akala nila talaga nagnanakaw yung mayor pati governor. As a matter of fact, ano yan sila yung ipit sa karamihan ng problema ng bayan na wala sa budget, either for social services or wala, out of the blue, mga cancer treatments, kung ano-ano, yung hindi makauwi na gustong umuwi, hindi mailagay mo sa budget yan eh. And even if you have the discretionary fund, now I tell you now because I am retired, nakikita naman nyo ang sitwasyon ko. Kung talagang may pera na pwede mong minahin mo man, dagdag ka pa. Baski may pera sa gobyerno, kung talagang if you want to solve the problem of humanity once you are in public office, kulang pa yan. Dagdag ka pa dyan. Pati na yung sweldo mo. Kasi government can only appropriate 300,000 discretionary fund, kung ano-ano. Specific yan. But outside yung hospitalization, assistance and all, pag hindi nakuha yan, yung medisina wala sa ospital, hindi nakukuha yan sa bulsa ng tao. And most of the cancer, gano'n, walang, basi kayo sa gobyerno, matagal naman kayo. May mga line expenses ba nakalinya dyan for cancer patients for the second, third, and first? Wala. So yun ang karamihan ng tao. Hindi madali ang public office. Mas ka na sabihin mo, magnakaw ka ng pera, mauubos na yan sa tulong ng tao. Kasi paglabas dyan sa budget, you're only limited for medical assistance. You cannot program the sickness or ailments of a community, for example, like Davao, kung ilan ang magkasakit ng cancer, kung ilan ang magkasakit ng ano-ano dyan, outside of yung flu, yung appendicitis, pwede mong sa regional office yan. But in most cases, yung lalapit sa iyo, yung wala maibigay sa lokal. Yan talaga ang problema. So, baski na sabihin mong gusto mo magnakaw, hindi, wala kang panahon magnakaw
Kasi kailangan ng tao, and if you want to stay in power, hindi ka naman pwede mag one term ko lang dyan, you have to distribute money. At pag wala na yung public funds at yung mga milyonaryo, then you have to shell out. Yun ang experience. Maniwala ako, galing ako dyan. I've been mayor for about almost 26 years. Yung presidente ako, kulang talaga. So, each time we meet would be a learning process for you sa lahat ninyo. Gustong umabot ng ano. Kasi naman ang karamihan dito, potentially, or ibig sabihin natin, well, more or less, those who are inclined towards public office. At makita naman ninyo, lahat ng nagsilbi ng mayor sa inyo, gobernador, naging multimillionaire ba sila pagkatapos? I mean, magprangalahan on a practical side. Kita ba ninyo yung mayor ninyo may asyenda ng coconut plantation? No? It's always, well, of course, you go into public office to serve. And whatever money is there, aplenty. But walang opisina may sobra para nakawin mo. Unless yung ibang opisina. Pero on the level sa bugbugan sa day-to-day, yung walang mga accounting, ayaw ko na lang sabihin yung sita. I do not want to speculate. Alam na ninyo, yung hindi harap yung tao araw-araw. Pero yung mga opisina, mayor, and baski na hindi elected, walang araw-araw talagang mapipilitan kang magastos. So at the end of the day, yung masabi ninyo, bigyan ka ng 300, bigyan ka ng 300, 400, $500,000. Maski mo, Davao City, with a population of, I don't know how, ilan na ngayon, bigyan mo ng 20, 25, 50 million, kulang yan. Ilang ang population ng Davao? How big Davao is? Ilang tao na magkasakit dito na pwedeng pumunta ng doktor magpagamot? How many percent of the total population? Even sa lugar ninyo. Ilang tao lang ang pwedeng pumunta ng doktor para magbayad. So ilang porsyento ang mga tao dyan na wala talagang mapuntahan, except to the politicians. Kaya hindi mo masisi yung tao. For tubig, takbo sa barangay captain yan, barangay captain tatakbo sa mayor, governor. Eskwelahan, tatakbo sa barangay captain yan, tatakbo sa mayor, deputy mayor, mayor, maghanap siya ng pera. Lahat na, no amount of money is ever enough unless masahol ka talaga ng tao na hayaan mo yung problema, magkalat na kayo dyan, magpakamatay kayo, bahala kayo sa sarili ninyo at hindi ka tumulong. And even then, baski na sabihin mo
malalaman ng tao, malalaman ng probinsya at in the final days of your political life and your physical life, malaman ng tao kung magkano ang ninakaw o ginastos mo para sa bayan. May prepared speech ako, pero hindi ko babasahin. Wala to kasi puro aside from my strong belief in their capacity to legislate, I am confident that they will always have the best interest of the Filipinos and the country in mind. Do we have to discuss this? Anak-anak, kung tatakbo ka, what are you there for? Kung tatakbo ka ng swel, tatakbo ka ng barangay captain, tatakbo ka ng mayor, ibig mong sabihin may plano ka na napunta paano magnakaw? Tangino. Kung gano'n, you are one of a kind. Maganda lang kasi tignan ang mayor because of the privileges and the barangay captains. Mayor, governor, senator, lahat yan, people's money yan. And when I am called to Malacanang for a conference with the President, do not expect me to use money from my pocket. I have to charge it sa gobyerno. Pag sinabi ng gobyerno, no, we will not allow reimbursement, magnanakaw ka talaga. Bubulahan pa tayo dito. At ubusin mo pati yung pera mo. Tumakbo ka nga para yumaman eh. Ang public office would pave a way for you to do legit. Legitimate lang. Kasi pag may influence ka na, kagaya ko, negosyo, you have the influence. Yung asawa ko, siyempre, talagang arat na magkakaroon ng pera kasi may mga anak na siya. So, they have the connection. You have now the connection. Yung mga panja na Manila, mga franchise makukuha mo. Those are the privileges of a politician. Pero kung sabihin mo magnanakaw, pero marami rin yan sila. Pero hindi lahat. I assure you. Yung iba, because it paves a way for opportunities for you to talk to people and maybe kaya na sila magpasok sila dito and they would say that, Mayor, gusto mo yung isang franchise namin doon. They would just say, tanggapin ko yan, pero huwag dito sa siyudad ko. Maybe, bigay niyo yung isang, parang, for delicadeza. Pwede man kunin mo yan. O sige, bigay mo sa akin. Total, legitimate yan eh. Pero, siguro, delicadeza, sabihin mo na, pwede ba bang ilagay natin yan sa South Cotabato? Akin. Pwede nang ilagay natin sa Palawan para yung kita mo maubos doon sa kababiyahe mo para bantayan mo lang yung negosyo mo para hindi malugi. Parang ganun. Those are the, ano bang tawag nito? Let me, yung laro ng politics and the opportunities for politicians to uplift. Either you have the choice of nakaw, talagang you falsify documents or you invent projects
or you maghingi ka ng pabor dyan sa mga nabigyan ka ng franchise dito, franchise doon. Meron ako. Nabigyan. Pero sabi ko, huwag dito sa siyudad. When I was mayor, so, nabigyan kami, franchise. Ano ba naman ng franchise ng Pandesal, putang ina, pakialaman mo pa ba yan? Yun lang naman eh. Kasi kung gusto mong yumaman, huwag kang maghingi ng mga franchise. Magnakaw ka na lang. Pero kung dahan-dahan lang, legit, the only thing there is you have the connection. Hindi naman influence, but the connection. And yung iba naman mag-offer na meron we intend to open up a branch in somewhere in Oriental. You might be interested to invest. Parang Huwag lang dito sa siyudad mo kasi however you look at it, people would always think that there is something attached to the business na binigay sa iyo. Well, anyway, babasahin ko ba itong may naisip, matanda na talaga ako. Maganda yung nasa isip ko kanina papunta dito. Ang problema, nagtataka ako kung bakit malayo. Malayo masyadong sa downtown. Pati yung nag-travel ako dito, halos wala akong nasasalubong na sakyan. So sabi ko, putang ina to. Paano ito mga delegado makauwi ngayon? Walang problema yung maganda kasi maraming mag-offer. Yung maganda pero matanda na. Sabagay, may maraming matatanda naman dito. Ito si Bato, medyo may edad. Wala nang ang buhok eh. Well,